maayong gabi, magandang gabi. Welcome dito sa Bombo Radyo Butuan, Congresswoman. Maayong gabi sa iyong tanan. Sir Benji, maraming salamat po sa imbitasyon. Yeah, maraming salamat din po sa alam natin medyo busy yung linya ninyo po pero at least na makikita, maririnig kayo ng ating mga viewers, listeners ngayon, especially from Caraga region at yung mga kabataan rin na nakikinig sa ngayon, nagpa-participate sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa. So, Bitaw, tama po kayo dyan. Congresswoman Reneco, pwede po malaman muna natin kung para sa ating mga listeners, viewers, ano yung pinaka-aim nitong kasalukuyang pre-trial proceedings po? Ang pre-trial conference, ginagawa po para mas simple at mas tipid sa oras tayo sa trial. Ito po ay dahil yung dalawang partido tatry na magkaroon ng common stipulation of facts. So, ibig sabihin, ito po yung mga tinatanggap nilang pareho na totoo. No? For example, si VP Sara Duterte ay nag-oath of office on June 30, 2022. Mga ganong pong mga klaseng facts. At pwede po silang mag-negotiate kung alin dyan yung tatanggapin nila, ano yung hindi. Meron din po dito yung proposed wording of issues, ano po yung tanong na sasagutin ng mga partido. At syempre dito din nila ilalahad, no, ano po yung ebidensya na meron sila, ano po yung dokumentong hawak nila, at ano po yung witnesses na gusto nilang i-present. Meron din pong general na pwedeng mag-reserve ng right na magpakita pa ng additional evidence sa future. And pareho pong House Prosecution and Defense reserved those rights. So, ngayon po, nangyari yung proceedings, hindi po natapos, magtutuloy-tuloy po ngayong Lunes. Dahil po marami pong ebidensya na minamark, no, ninunumerohan para po sa trial, madali masabi kung ano yung sinasabing dokumento. Sa bigger picture po, so far sa bigger picture, ano yung mga key points o mga pangyayari kanina po na dapat malaman ng taong bayan? Well, kanina nakita natin yung dalawang panig na hindi po sila nagkaroon ng agreement sa kung ano yung proposed stipulation of facts. No? Kaya po ang ending nito ay binigyan po ng oras ng clerk of court yung parehong partido na magbigay na lang ng comment na sumusuporta. Ito po dapat yung stipulation of facts, yung paglalahad ng mga tanggap na common na nangyari na madedecide po siguro sometime next week. Pero ang sa atin po sa House Prosecution Panel, nakita po natin na noon hanggang ngayon, hindi pa rin po sineseryoso ni VP Sara Duterte, unfortunately, yung pagsagot sa mga tanong ng mamamayan. Ito po ay dahil dito po sa pre-trial brief niya, hindi po siya naglabas o naglalahad ng mga argumento. No? Wala pong independent affirmative defenses na tumutunggali doon sa allegations. Meron lang po general denial na hindi nangyari yan. No? At ito po yung mga ebidensya gusto namin isiwalat, gusto namin gamitin para pruweba na hindi totoo yon. Pero hindi po siya counter-evidence to supporting a counter-narrative, a counter-story. Hanggang ngayon po, ang sinasabi pa rin po ni VP Sara ay hindi nangyari at gumagamit ng teknikalidad para suportahan at sagutin yung mga iba't ibang proseso. Sa atin po, kaya po natawag natin na ampaw, no, or wala pong laman, yung pre-trial brief kahit po may submission na gano'n. Pero may palitan na po, Congresswoman, ng papel, bawat isa. Wala pa rin yan? Meron na po. Noong June 15, pareho po silang nagsumite sa Senado ng pre-trial brief. Tapos kasama po doon dapat nag-submit sila sa kabilang partido. Itong today po, nagharapan po sila dahil baon na nila yung pre-trial brief ng isa't isa, ilalahad na nila alin doon yung
pag-aagrihan nila, alin yung hindi. So, nakita natin yung ganon, pero at least para sa amin, successful na nasimulan at nagawa yung pre-trial conference. Sa Mm. mga nagdaang mga linggo, 'di ba, meron tayong agam-agam kung mangyayari ba siya Mm. dahil sa gulo sa Senado. Pero ngayon, settled po na nangyari siya, tutuloy po siya ng Lunes at magkakaroon po ng pre-trial order bago matapos yung buwan. Okay. Yung sabing mga witnesses, is it true na almost 60? So, kanino po yung almost 60 or 57? Sa bahagi po ng House Panel of Prosecutors, meron tayong more than 30 witnesses. Okay. Karamihan po dito ay galing na po sa House Committee on Justice Proceedings. Mhm. Sa bahagi naman po ni VP Sara at yung defense team, no, mas marami po yung witnesses na gusto nilang i-present. Pero to siguro share, karamihan ng mga witnesses niya hindi pa po nakapangalan. Puro po, kunwari, at least 5 representatives, officials, and or employees from DepEd or Mhm. from COA or from OVP na hindi pa po napangalanan, hindi natin sure kung ilan din po yung final number na ipapresent nila. So, sa atin, okay lang naman po yun. Bahagi po ng karapatan ng isang partido na kung sa pre-trial brief, magre-reserve siya ng witnesses, pero pwedeng hindi pa nakapangalan. Kahit general description lang, pwede po yon. Pero dapat po nakalahad ng klaro bakit po siya ay ipepresent na witness. Pero ang nakita natin sa pre-trial brief, pare-pareho lang po yung rason kung bakit sinasummon niya or gusto niya mag-present yung witnesses na to. Pare-pareho lang. To disprove the allegations in the articles of impeachment, to prove the material allegations in the answer, pare-pareho lang po siya. So sa atin, hindi po nadagdagan yung alam natin na pwedeng sagot ni VP Sara Duterte sa mga tanong ng taong bayan gaya ng nasan po ba yung confidential and intelligence funds na higit 400 million pesos? Sino po si Mary Grace Piatos? Pwede po ba nating makita kung sino siya? Bakit po bilyones yung lumabas-pasok sa bank accounts ni VP Sara Duterte na hindi po naka-translate at naka-declare sa SALN niya? Bakit po may kinontrata siya na tao para po pumatay? At ang papatayin niya po si President Marcos Jr., yung dating former speaker, and yung First Lady. So, yung mga sagot po doon, hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakukuha kasi po, very general yung reason kung bakit may isasummon silang witness at hanggang ngayon teknikalidad pa rin po yung ginagamit na answer ni VP Sara. How about po sa Kuan? Although we're not talking about their names, pero how about po sa iba? Or ilalabas ba yan pag matapos itong pre-trial? Ilalabas bang mga pangalan ng mga witnesses po? Kasi baka po sila ay, alam nyo naman, ihaharas ng certain group. Ganyan po. Ang pre-trial order ay i-release po ng Senado. Yung pre-trial order, naglalaman po nun yung final list of witnesses na inaprubahan ng mga partido at kasama na doon yung court. So, yun po ang inaasahan nating lumabas, no, sa dulo ng buwan ay meron pong ganon na i-issue. And doon po natin makikita, no, kung yung mga witnesses ay may iaambag na sagot o kaya suporta doon sa mga alegasyon ng dalawang partido. Baka kasi irrelevant evidence or hearsay lang yung dadalhin nila doon sa court stand, congressman. Tapos, di ba mas maganda talagang ma-filter na yung mga testimony ganyan? Tama po yun. Sa usually pre-trial conference, merong trimming down of witnesses nangyayari. Ito po ay nangyayari sa regular court proceedings, di ba po? Dahil nasa interest din naman po ng hustisya yung pag-observe ng right to speedy trial.
Ibig sabihin, no, hindi unduly delayed yung processes, hindi rin matagal. Mm. Ah, pero ang agam-agam natin, no, kahit mag-trim down ng witnesses, kung sa bawat hearing ay mga teknikalidad po yung i-release, lalo na sa side po ni VP Sara, baka po maging cause ito ng delay. Ayaw po natin mangyari yung delay. Yeah. Gusto po natin na tuloy-tuloy yung proseso ng pananagutan hanggang matapos ito. Gusto rin po natin maibigay ni VP Sara yung kanyang depensa, yung kanyang mga sagot sa mga alegasyon. At ang punot dulo po nito, kung ano man yung katotohanan, matatakan. At kung may pananagutan, no, gusto natin makamit siya dahil may mga prosesong nangyari at institusyong gumalaw para mangyari yan. Pero how about Congresswoman Reneco, tututol ang depensa sa ilang mga stipulations sa pre-trial ba? Ano ang magiging posisyon ng House prosecution sa dispute resolution mechanism? Ano yung posibleng mangyari pag ganyan? May mga pagtutol sila? Yun na po yung nangyari actually, no? Ang narinig natin ay merong hindi po pag-agree ng both Oo. parties doon sa proposed stipulation. Oo. Dahil po sa actually yung proposed stipulation of facts ng both parties ay yung submissions nila. So yung submission ng House in the Articles of Impeachment and the two complaints, no, na sinubmit at dumaan sa House Committee on Justice, yung from sa Valle et al. Complaint, and yung Cabrera, Oo. and sa bahagi naman kay VP Sara, yung nakalagay daw po sa answer na stipulation of facts, yung gusto nilang i-forward. So dahil magkaiba sila, hindi po sila nagkaroon ng agreement at pina-comment. So natural lang po yun na merong hindi po pag-agree doon sa proposed stipulation of facts. Sa akin din naman, sa karanasan natin, hindi naman po natin tutunggalin yung bawat fact. Meron po pwedeng common facts na pag-agrihan. Yun naman po yung gusto natin ding mangyari. Pero kung sobrang iba or may rason kung bakit pinasok yung isang wording ng fact na ayaw ng kabilang partido, may karapatan din po yung kabilang partido na mag-no. No, kaya po, ang nangyari, magko-comment na lang po sila. So, posibleng, ayan, no? First day nyo pa lang, may mga hindi na kayo pagkakaunawaan. So, pero... Siguro ang idadagdag ko yes. na lang dun, sir, ang trial po kasi ay adversarial. Ibig sabihin, hindi po talaga may agreement ang both parties sa stand na meron sila, which is yung guilty versus not guilty. Pero kahit ganon, meron naman po tayong common ground, which is yung Constitution, yung batas, at yung mga pinanghahawakan nating mga regulasyon para po tuloy-tuloy yung proseso. So ang sa atin, basta may observation nun, ay makikita natin na tutuloy-tuloy yung proseso. Again, okay na po yung nangyari today na nagkaroon ng pre-trial conference. Inaasahan natin na tutuloy-tuloy ito sa susunod na mga araw. At dapat po lahat ng taong bayan, mamamayan, nakaantabay para po magbigay ng political pressure na hindi po pwedeng i-delay ang pre-trial conference. Napag-usapan ba o napag-usapan ba kanina po yung pag-disqualify ng ilang witnesses regarding biases and political affiliation po? Hindi po tayo aware na may ganong mga naging discussion. Ang napansin lang po natin din ay yung witnesses ng pre-trial brief ng legal team ni VP Sara ay halos mirror ng witnesses ng House Prosecution Panel. Kaya nga po natin nasabi na hindi po nagbibigay ng independent defense si VP Sara dahil hindi po siya nag-i-introduce ng bagong witnesses na makakapagsuporta mismo ng version of events niya. Yung tinawag lang niya yung witnesses na sinamuna ng kabila ng prosecution at hindi din po nagbigay
ng rason, additional reason at least, kung bakit sila tinawag. So, ang sa atin, kailangan po nating antabayanan kung paano ba iha-handle ito um, ng side ni VP Sara Duterte. Sa atin po kasi sa House Prosecution Panel, no, at least may idea na tayo dahil nangyari yung House Committee on Justice hearings. No, at nakita natin preliminarily alin yung ebidensyang pwedeng magamit. And sabi ko nga, even sa lahat ng mga reaction, even though sabihin natin na ang House, ito na muna. The evidence po na hawak ninyo, can I ask Koga, ilang percent yan to convict the Vice President? Bilang personally sa nabasa ko po no, na mga documentary evidence at kahit yung articles of impeachment, ako gusto kong masabi na 100% conviction ang bitbit ng articles of impeachment at ang kalakip nitong ebidensya. Ito po ay dahil, una, matibay yung ebidensya. For example, sa confidential and intelligence funds, meron pong memorandum circular yung COA kung paano po gamitin at gastahin ito. At may ebidensyang hawak yung COA na hindi po tama yung paggasta niya. No? Meron pong rule doon na dalawa lang po ang pwedeng maghawak ng confidential and intelligence funds, yung head of agency at disbursing officer. Pero ang nangyari po sa OVP, members ng Vice President Security Group yung naghawak ng pera. So hindi po pwede yun. Dahil doon may COA decision, no? Decision mismo galing sa COA na nagsasabi, hindi po tama yung paggasta, kailangan po ibalik yung pera. So una yon. No, sa bahagi naman ng SALN are public record documents. At yung gamit din yung ibang public record documents ng ibang ahensya. For example, gaya ng AMLAC, ng Anti-Money Laundering Council, or ng Securities and Exchange Commission para masilip at masabi yung kamusta na ba yung mga negosyo ni VP Sara, lugi daw. So, ibig sabihin, may utang. Sa bahagi din ng pinansya niya ng personal, may dumaloy na bilyones. Nasa SALN niya po ba yon? Wala po. In fact, sa SALN niya, dumagdag yung pera niya na personal. So, kailangan niyang sagutin kung bakit. And sa bahagi naman po ng death threats, no, nagtawag po siya ng press con in the middle of the night, halos. And nagbitaw siya ng mga salita gaya ng may kinontrata daw siyang tao para i-assassinate ang mga ang ilang tao, included po dito si President Marcos. No? So, hindi pa rin po nasasagot kung bakit niya ginawa yun. At ang NBI nag-imbestiga na po na hindi po AI yung video na yun. And tinry niyang sabihin kung anong krimen yun at yun po ay grave threats. No? So, kailangan niya po ding sagutin na possibly guilty siya of a criminal crime or of a crime. No? So, kung hindi po natin makita yung sagot na yon, no, matatanong tayo, kamusta na po ba yung pamumuno ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa? Nagagampanan pa po ba niya yung kanyang mga papel at supposedly duties? Kung hindi, at may paglabag po siya ng konstitusyon habang siya ay nakaupo bilang vice-presidente, kailangan pong may pananagutan na mangyari doon. Sa pre-trial, may part ba dyan na sa mga areas po ba na sa confidential funds na may mga pangalan na nagbigay talaga ng intelligence information, posible ba na may request for executive session during the impeachment trial? Hindi pa natin masabi ngayon, pero meron din pong mga instances sa batas na pwede pong may executive session. Session. Isang example po niyan, for yung box na nagko-contain ng tax returns ni VP. Meron po sa batas no, na pwede siyang buksan or i-inspect in aid of legislation provided that it's under executive session. So mukhang pwede pong mangyari po yun sa mga susunod na araw kung ito po ay ipipresenta bilang ebidensya for unexplained wealth, for example. Pero para sa ating mga listeners, viewers po, for the record,
pag ganyang sabihin executive session, lahat ng mga nandun sa office na yan, hindi talaga pwedeng maglabas ng information. What will happen to them kung maglabas ng information kung ano yung mga nalaman at napag-usapan sa loob? Hmm, siguro kailangan ko pa kayong balikan kung ano po yung exact na Mm. puwedeng kasuhan or kung Yeah. anong pananagutan. Oo. Dahil meron din pong for example 'no, perjury, may oath dahil executive session, Oo. meron somehow pangako na Yeah. hindi dapat, ilabas yung mga findings. Kung ilabas, eh, di baka po, puwedeng madawit doon. Mm. Pero sa akin personally 'no, these are matters of immense, transcendental, napakahalaga, public importance 'no. Hindi natin maipagkakaila na napakahalaga malaman ng taong bayan kung ano po ba yung, nilalaman ng tax returns or kung ano man yung may baka proposals in the future na i-executive session. Ang Mm. sa'tin, actually dapat po fully public yung impeachment trial. Ito po ay dahil deserve ng mamamayan Pilipino na malaman kung ano na po bang nangyari sa pera nila, Mm. 'no. Ano nangyari sa confidential and intelligence funds na milyones din po 'yan, ilang classrooms din po ang kayang gawin 'yan, ilang teachers ang puwede niyang pondohan Mm. or swelduhan, 'no. At yung personal wealth na umaabot sa hundreds of millions, paano po umabot ng gano'n, et cetera. Yun nga 'no, kasi, how about matuklasan na ginamit lang pala ng isang tao yung pera, so dapat malaman ng taong bayan yun. Pero how about talagang totoong o legitimate yung operation and, posibleng may banta sa national security, sa inyo na rin po yun na nandun sa executive session na nangyari to determine whether ano lang yung puwedeng ilabas para sa ating mga, Pilipino. Dahil po Yes hindi po. po ako panel member, most likely hindi rin po ako makakapasok sa loob ng executive session. If ever, that will just be the senator judges, Mm. yung legal teams ng both sides 'no, including yung public and private prosecutors, sila lang po siguro. Okey, sige. So may posibleng mga ayan na lang, next time na lang 'yan kung sino yung mga magiging bisita ninyo, especially yung sa press conference. May mga ipapatawag diyan na mga personalidad. Sige. Congresswoman, baka lang may gusto kayong ipaabot, hindi ko na itanong regarding sa usaping ito at sa iba pang usapin, puwede po nating, ipaabot sa ating mga tagapakinig, ngayong oras na ito po. Tagumpay, at least sa inisyal, na nagsimula ang pre-trial conference. Gusto natin ngayon magtuloy-tuloy ito hanggang trial. Nono-note natin at disappointed tayo na absent si VP Sara. Sana po makabawi siya sa full attendance niya sa trial proper. And syempre sa bahagi ng kinatawan na to, tuloy-tuloy po ang pagbukas sa ating lahat na hindi lang maging mapagmatsyag, pero antabayanan, bantayan, no, maging critical sa mga proseso at sa mga sagot at argumento na naririnig natin. Gusto po natin sa punot-dulo nito, lahat ng mamamayan mas politically activated, politically participative dahil kinabukasan natin yung at stake dito. Kung hindi po natin masiwalat ang sources of corruption, kung hindi natin masagot kung may mga gantong tanong, ano na lang po yung irarating ng mga budget sa mga susunod na taon. Yun lang po. Salamat po sa Congresswoman, pag-imbita. last lang. Yes po. Last talaga 'no. Sige po. Sige, sa susunod na yung political dynasty, alamin natin 'yan. Pero kasi bukas, karawan ni Dr. Jose Rizal, any message po sa ating mga tagapakinig, especially sa ating mga kabataan para sa birthday ni Jose Rizal? Patulan ko rin yung anti-dynasty Yes, sige kasi po. nasabi niyo na eh. Tayo po, kabataan, pag-asa ng bayan. Yun po ang mga kataga ni Jose Rizal. In fact, noong June 19, 2001, birthday po ni Jose Rizal, tinatag ang Kabataan Party List. Sa gitna rin po ito at pagkatapos ng EDSA 2, dahil po yung impeachment kay President Estrada ay hindi po humantong
sa pananagutan dahil hindi po nabuksan ang envelope na sana po naglalaman ng ebidensya tungkol sa korupsyon din na kinaharap niya. Ang gusto po natin, hawak natin yung kinabukasan natin. Pag-alabay natin ang pag-asa na meron pong isang tipo ng lipunan na pinagsisilbihan ang interes ng mamamayan, ang mga pangailangan ng sektor at hindi ang kagustuhan ng iilan lang at ang yaman ng mga iilang pamilya lang. So para po marating natin yon, pinagpupugayan po ng Kabataan Party List ang lahat ng kabataan sa mga henerasyong nagdaan sa kanilang ambag sa laban at tutuloy-tuloy po tayo para po ipaglaban ang libre, de kalidad at abot kamay na edukasyon, yung totoong pagbabawal sa anti-political ng political dynasties at hindi po yung nakikita natin ngayon na regulation or institutionalization of political dynasties in law at hinahayaan pa rin na merong mga magkakamag-anak, nanay, anak, etc. na nasa loob ng gobyerno at pinagkakakitaan ito. At gusto rin natin yung isang lipunan na walang diskriminasyon ng kababaihan, LGBTQIA+, at kalikasang naaalagaan natin at tayo at hindi sila wasak na wasak. Yun po yung ilang mga gustong i-forward natin. Gusto rin natin ng isang lipunang may pananagutan. Kaya po tuloy-tuloy tayo sa impeachment hanggang lahat ng sangkot dapat managot. So, coincide pala, no? Birthday nyo pala bukas, Kabataan Party Yes List. po. Opo. June 19, 2001, no? June 19, 2001. Opo, 25 years na po ang Kabataan Party List bukas. Bukas. Sige. Maraming salamat po, Congresswoman Reneco. Daghan kayong salamat, Congressman, sa panahon na kayo aming nakasama sa mga development. And sana po sa mga susunod na mga araw, especially sa mga usaping ganito, muli kayo aming makasama para makipagtalakayan at marinig at makita ng ating mga tagapakinig dito sa Bombo Radio. Maraming salamat po. Mayong gabi. Mayang gabi, dagang salamat at sana po makapunta ako sa Butuan sa susunod. Ingat po. Salamat. Si Representative Reneco, mga kabomo sa Kabataan Party List.